Praise God. Dahil sa inyo ngayon, marami na ang nagre-reklamo sa sobrang init. Di po ba? Mainit ang panahon, pero sabi nga ng Panginoon, sa tuwing po tayo nagkakatipon, ay mas pinaiinit ng presensya ng Panginoon ang ating pagsamba. Amen? Ang ating pagpupuri sa Panginoon at sa mga labi natin, hindi po dapat nawawala ang ating pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Lalong-lalo na po sa ganitong pagtitipon, na ito po'y initos ng Panginoon sa Hebreo, na kung saan huwag niyong kalimutan ng pagtitipon. Katulad nito, ibig sabihin, talagang nais ng Panginoon na sabay-sabay o nagkakaisa ang kanyang mga pinili upang magpahayag ng papuri at pagsamba sa Kanya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nagagalak ako na kasama kita ngayong umaga. Sapagkat sabay tayo nagpuri sa Panginoon. Amen? Yan po ang katotohanan. Lalo na po sa ating series na ang title ng Alpha and Omega, simula at ang wakas. At ang makikita po natin ay sa pahayag 1:8, sabi po dito, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating ang makapangyarihan sa lahat. Ang ating pong series ay pinag-uusapan po o mensahe po natin na maunawaan natin o malaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa bagong tipan at sa lumang tipan. Sa lumang tipan o bagong tipan ay maipakita na hindi nagbabago ang Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mananatiling tapat at hindi po nagbabago. Kaya po pinag-uusapan po natin ngayon kasi marami ang kasinungalingan ng kaaway na ang Diyos po daw natin ay nagbago. Iba daw ang Diyos noong lumang tipan at Diyos ng bagong tipan. Yung ginawang ni miracle doon, ng kamangahamang ginawa ng Diyos Ama, ay iba po daw dito sa ating Panginoong Kristo. Na kung saan makikita natin, kung di natin pag-uusapan o gagawin mensahe mula sa Panginoon, pwede tayong sabihin, nga magkaiba. Lalo na kung mababasa nyo ang lumang tipan, parang ang si Lord doon magagalitin, madaling mag-judge. Pero makikita po natin dito yung parehas na Diyos ay iisa. Ilan po dito ang nakabasa na po ng buong Bible? Pakitaas po kamay. Praise God. Sino po dito ang nakapagbasa na ng New Testament? Pakitaas ang kamay. Yung Old Testament, sino po nakapagbasa na? Okay? O sino po dito naman ang naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Ay, naniniwala po kayo. Pero, ang nakakalungkot, hindi po tayo seryoso sa Panginoon. Di po ba? Naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ay ang Bible ay galing sa salita ng Diyos, pero bakit hindi tayo seryoso? Kung alam natin na seryoso ang Panginoon sa salita niya at alam mo salita ng Diyos, pero hindi tayo nagsiseryoso patungkol sa Bible. Di po ba? Madalas ganyan po. Naniniwala po ang lahat na ang Bible ay salita ng Diyos, pero hindi natin siya tinitake for seriously. Ganun po ang madalas sa maraming tao. Pagtatanungin niyo po, ako po ay naniniwala may Diyos, ang Bible ay salita ng Diyos, galing sa Diyos, pero hindi natin tayo seryoso. Ano niyo po, may isang babae po sa Singapore, nangyari po ito. Nung kami po umatin ng G12 before, yung babae po, no read, no write, yung matanda. Hindi po siya marunong magbasa, hindi po siya marunong magsulat. Pero may kapihan po siya, may-ari po siya ng kapihan sa Singapore. At naniniwala po ba kayo na ang babaeng ito ay may disciple ng 2,000? No read, no write. Totoo po yun. Bakit po? Ano po nangyari? Kasi po yung kapatid niya na pag-aaral, tinuturuan siya. Na ito, ate, ganito basahin mo, naunawaan niya, naintindihan niya. At yung mga dinidisciple niya, dinadali niya sa kapihan. Dililibre niya ng kape habang nagba-Bible study. Ano po nakita po natin doon? Kapag nais po natin maintindihan ng isang bagay, lalo na po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, gumagawa tayo ng paraan upang alin? Maintindihan natin. Gumagawa natin. At madalas po, hindi po natin ginagawa kasi hindi nga tayo nagiging seryoso. Lalo na po sa pinagagawa ng Diyos. Kaya po ang ating series ay Alpha and Omega upang malaman natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa lumang tipan at bagong tipan. Kapag tayo
seryoso sa ating Panginoon, di ba, binabasa natin sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Dati po ako po, ayaw ko po magbasa. Lalo na po, sino po yung nakapagbasa sa Book of Numbers? Di ba sa Numbers? Makita mo doon, puro mga mga numbers lang talaga, mostly. Yung mga lahi, ganyan. Meron po kasing significance kung bakit po sinasabi. Kasi para mapatunayan, lalo na po kay Jesus, na siya manggagaling kay Jesse, sa lahi ni David, para mapatunayan po kasi na isa lang si Jesus na walang di pwedeng kumopya. Kasi marami po kasi yung pagkakataon, lalo na sa panahon natin ngayon, ako na yung pumalit kay Jesus. Ako na yung si Jesus na ngayon sa bagong henerasyon. Ako yung si Jesus na yun na pumunta sa China, sa ganito. Tanungin mo, sino ang magulang mo? Hindi kayo si Jesus. Kasi po, yung sa prophets po, yung mga kanilang mga binibigay po na propesiya, dapat totoo nang galing dun. Kaya po sinasabi din dun yung kung ano yung mga angkan mo. At pinakikita rin po sa angkan na yun, kung upang sa ganon, malaman mo bago magparusa ang Diyos. Kaya makikita natin sa Lumang Tipan ba't kaya ganun si Lord, paparusa ka agad? Pero binabanggit doon, ilang kaharian muna bago siya magparusa. Ibig sabihin, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano mangyayari? Lalo sa nangyayari sa paligid natin, nakaka-frustrate. Ano ba yan? Hindi na daw bababa ang gasolina, ang init-init, tapos ngayon, ang sweldo ng tao, hindi naman tumataas. Sino dito napupustrate na? Tapos yung nangyayari sa paligid mo, hindi naman paganda. Di ba? Ang patayan, para na lang, natural na lang. Lately may nakakausap nga ako, isa sa dito, na nakawan ng motor. Tapos yung nagnakaw, sinasabuhay na pala yung pagnanakaw. Nakita natin, parang nakaka-frustrate. Meron pa bang pag-asa? Pero kasi po yan, sa Lumang Tipan, sinabi na yan. Yung mangyayari upang maging handa tayo mga bago na dito, na maging handa tayo sa mga mangyayari. Ano po sabi sa Isaiah 5:20-21? Kahabag-habag kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi niyong liwanag at ang liwanag ay sinasabi niyong kadiliman. Ang mapait at sinasabi niyong matamis at ang matamis ay sinasabi niyong mapait. Kahabag-habag kayong mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino. Ay makita, ba't kaya ganon? Yung pagpatay, nagiging tama na. Kapag inagrabyado ka, patayin mo na. Ganun na nangyayari ngayon. Survival na. Dati na pag kayo pumatay, masamang-masama ngayon, parang pagganti na lang yan. Kasi nga, inonse ko niyan. Madalas tayo nakakapanood ng ganyan, social media, sa balita, na ang patayan, paggrabi ng paggrabi. Ay nangyayari na sinasabi ng Bible, mali ang ganyang gawain, ngayon tama sa mundo. Hindi niyo napapansin yun? Yung mga maling gawain, nagiging tama na sa paningin. Kaya magiging careful po tayo ngayon dahil sa mga kabataan, sa mga bata. It doesn't mean na maraming gumagawa ang tao dito sa mundo, tama na. Di ba ba? Ganyan? Kapag alam mong maraming gumagawa, sasabihin, dami naman gumagawa, tama na yan. Kaya ang mga lalaki, maraming gumagawa, may bisyo. Tama yan. Hindi pwede sa lalaki walang bisyo, abnormal yan. Di ba ganyan? Kasi yan ang sinasabi ng mundo. Kaya yung mali, gagawin tama. At sinasabi na yan ni Isaias. Yung mga, sabi dito, kaawa, kahabag-habag kayo, nag-aakala kayong marunong, pero hindi. May pag-asa po ba tayo? Magkakaroon po ba tayo ng pag-asa? Meron. Bakit? Kaya ang Diyos natin ay Alpha and Omega, hindi siya nagbabagong Diyos. Ano man ang sitwasyon ng mundo, ano man ang nangyayari dito sa atin, ang Diyos pa rin magpakailanman. The Alpha and Omega. Sabi mo sa katabi mo, hindi nagbabago ang Diyos. Kung ang henerasyon nagbabago, pero ang Diyos hindi nagbabago. Yan ang pinakamagandang dapat natin maging pag-asa. Kasi noong araw, lalo na sa panahon natin yun, kaya sinabi sa Book of Isaiah, para maintindihan natin, hindi ito magdala ng takot, kundi lalong magdala sa atin ng pag-asa na lalo tayong lumapit sa Panginoon. Di ba sabi ko ng last message? Yung takot dapat palapit sa Diyos, hindi palayo. Kasi pag ang takot ay palayo sa Diyos ay evil fear. Kapag ang takot na meron ka palapit sa Diyos ay tamang takot. Madalas sa atin, natatakot ka, lumalayo ka sa Diyos. Yan ang hindi maganda. Kasi kung alam mo hindi nagbabago ang Diyos, lalapit at lalapit ka. Ano sabi sa Malakias 3:6? Sinabi pa ng Panginoon na mahukbo, ako ang Panginoong hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi na ako may hindi lubusang nalipol. Ano ibig sabihin dito?
Kung gusto natin, tignan natin na ang Diyos ay hindi nagbabago, tignan nyo na lang ang Israel. Kahit ang Israel matigas ang ulo, kahit noong panahon pa ng lumang tipan, stubborn ang mga Israelita, talaga matitigas ang ulo. Pero hindi nagbago ang Panginoon. Yung pangako sa kanila, pangako pa rin. Kaya nga, alam niyo sa panahon natin ngayon, ang Israel gusto pong burahin sa mapa yan eh. Pero hindi nila kayang burahin. Bakit? Kasi nga, may pangako ang Diyos sa kanila na mananatili, na mamamayan ng Diyos at hindi mawawala ang angkan ng Israel dito sa mundo. Hindi nagbabago yun. Hindi napapansin yun. Di ba may nagsalita nga daw na ang Israel daw ay sandali lang gunawin yan. Ang kumakalaban, mga hindi sumasamba sa Diyos, walang Diyos. Akala nila, ang Israel lang ang kalaban nila. Hindi. Ang Diyos ang kalaban nila. Ang pinakamaganda doon, ang Diyos ng Israel ay Diyos na mga sumasampalataya sa Kanya. Amen? Kaya kung anuman ang pangako ng Diyos sa Israel ay pangako din sa atin. Bakit? Kasi tayo ay co-heir ni Abraham. Kung anuman ang pangako ay Abraham, pangako din sa atin. Kaya hindi siya nagbabago. Kaya nga siya ang Alpha and Omega, ang simula at ang walang hanggan. Ang mahalaga, kung kakampi ng mga Israelita ang Diyos at kakampi natin ang Diyos, matatakot ba tayo? Di po ba? Tingnan mo katabi mo, parang takot eh. Hindi makapag-amen eh. Pastor, takot ako tataas na naman daw eh. Kung alam mong kakampi mo ang Diyos at hindi siya nagbabago, sabi nga ng Panginoon sa salita niya, hindi ko yung binibigyan ng spirit of fear, kundi kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Upang umasa ka doon sa pangako ng Diyos. Eh, minsan masasabihin ng iba, bakit nangyayaring gulo dyan sa Iran, US at Israel? May pagkakataon na hindi natin maunawaan ng isang bagay. Pero ang alam ko lang, kakampi ng Diyos ang Israel. At sino mang kumakampi sa Israel, kakampi nila ang Diyos. Bakit? Mahirap ipaliwanag pero ang Diyos pa rin. Pero sabi ng Panginoon, all things work together for good for those. Lahat ng mga bagay yung mangyayari. Kung masama man ito, huwag kang mag-alala. Hindi pa diin yan. Ang dulo niyan, makakabuti sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Halimbawa na lang si Joseph. Di po ba? Sino nakakalala kay Joseph? Si Joseph the Dreamer. Kilala niyo na. Yung nakakapalagi nananaginip. Di ba? Ano nangyari sa buhay niya? Gusto siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Binenta siya, ginawang alipin, ginawa pang rapist daw, rapin daw ang asawa ni Faraon. Sa tingin niyo, kasama niya ang Panginoon? Mostly ganun tayo eh. Bakit kasama ko ang Panginoon? Bakit may problema ako? Kasama ko ang Panginoon, bakit ako ganito ang buhay ko? Kasi hindi po, porkit may problema ang buhay mo, hindi mo nakasama. Tignan natin si Joseph din. Pero ang pinakamagandaan sabi, ginagabayan at kasama niya ang Diyos, kaya siya nagtatagumpay. Ibig sabihin, anumang mangyaring paghihirap sa buhay mo, hindi yan in the end, ang pinakamahalaga, kakampi mo ang Diyos. Kasi madalas tayo, bakit nangyayari sa buhay ko to, Pastor? Bakit ako puno ng utang? Bakit ang relasyon ko sa kapwa ko hindi maganda? Ganyan, etc., etc. Bakit? Tapos na ba buhay mo? Madalas tayong ganyan nagre-reklamo, pero hindi mo natin alam, tayo po ay hinahanda ng Diyos sa pinakamagandang plano niya. Plano mo lang yan, pero iba ang plano ng Diyos. Lalong-lalo na po, kung ang pag-ibig ng Diyos ang ating pag-uusapan. Dahil huwag kang maniwala kapag mayroong hindi nangyayari sa buhay mo hindi maganda, hindi ka mahal ni Lord. Madalas, minsan, diba, ganyan tayo, naku, may problema ako, siguro hindi ako mahal ni Lord. Ganyan tayo eh. Siguro, mahina ako kay Lord. Siguro, hindi malapit sa akin si Lord. Kaya, dapat maintindihan natin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Lalong-lalo na po sa ating pag-ibig niya sa ating lahat. Kaya umaga ang ating pong mensahe, the unfathomable love of God o hindi maarok na pag-ibig ng Diyos. Ito yung hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin dito, na kahit tayo madalas sa buhay natin tayo na frustrate, nawawala ng pag-asa sa buhay, hindi nagbabago yung pag-ibig na yan. Hindi masukat eh. Unmeasurable, hindi maarok. Ibig sabihin, hindi mo kayang ano yun ang utak mo.
At ito po madalas, kung bakit tayo nagkakaproblema lalo sa pagmamahal natin sa Panginoon. At ito sinabi ko kanina, siguro kaya nangyayari sa buhay ko to na ako ay may problema, siguro hindi ako mahal ng Diyos. Kasi madalas tayo, nakatingin tayo sa pagmamahal natin mula sa Diyos. Walang masama, pero madalas doon tayo napoprostrate. Pero kung titignan mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo na hindi maarok, hindi masukat, hindi ka magre-reklamo eh. Madalas tayo ganun eh. Mas sinusukat natin yung pagmamahal natin sa Diyos pero hindi natin nakikita yung pag-ibig natin ng Diyos sa atin. Kaya pag tinignan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, wala tayong reklamo. Bakit? Kasi hindi mo nga masukat yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kaya madalas tayo, fail siguro ako kasi hindi ako, nakatingin ka sa pagmamahal mo, may limit yan. Di ba? Minsan nga tayo, pag tayo nagmamahal lang, kapag tayo pag tayo pinagpapala, grabe, Lord, I love you, Lord. Pag dumaranas tayo ng pagsubok, ang hirap natin magsalita ng ganun. Lalo na nakatingin ko, hindi ako mahal ni Lord. Kaya nagkakaganito ang buhay ko. Kaya ubusin natin yung energy natin sa pag-iisip, isipin mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, hindi kayang sukatin. Unmeasurable. Unfathomable. Ibig sabihin talagang, ano man ang isipin mo, hindi pa yan. Kasi hindi ito kayang sukatin. At kapag nakatingin tayo kay Jesus, makikita mo ang pag-ibig niya sa iyo na hindi nagbabago, hindi yung pag-ibig niya pabago-bago. Still the same. Ang Diyos Ama nangyari yun, maging dito sa atin. Hindi magbabago yun. Nung tayo kaaway pa ng Diyos, tayo minahal niya, ano pa kaya ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin? Ibinigay na yung pinaka-the best. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang ating pong verse ay makikita sa Ephesians 3:17-19, upang sa Kristo'y manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung paano kayo nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok, hindi masukat, kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, ang haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Banal, luwang, haba, taas, lalim, hindi mo kayang sukatin. At sabi nga dito, upang makilala ang pag-ibig ni Kristo. Ibig sabihin, talaga yung pag-ibig na ito, hindi natin kayang i-explain. Paano ba nangyari? Katulad kinanta natin kanina. Isang hari mamamatay sa'yo? Sino itong hari na, pag nanonood kayo ng mga hari, may mga pelikulang may hari, namatay ba siya para sa kanya? Hindi, siya nga pinuproteksyonan eh. Di po ba? Sino nga nakakapanood ng ganon? Yung hari pinuproteksyonan. Maging dito sa Pilipinas, kung di namang hari o sa ibang bansa, sino pinuproteksyonan? Mga presidente. Pero kakaiba ito. Di ba? Sino yung hari ng mga hari? Siya yung naglingkod sa atin. Ito ang pag-ibig na hindi kayang sukatin o maarok. At yan ang gustong pag-ibig ng Diyos na meron tayo. Hindi tayo tumitingin, ay, bibinggo ka na. Sino may mga asawa rito? Di ba ganon? Huwag mo akong inisay, malapit na. Bibinggo ka na. Kaya yun ang Diyos, gusto ng Diyos, yung pag-ibig niya ang gamitin natin. Lagi may extra. Hindi napapansin yon? Sino dito may pag-ibig na ng Diyos? Pakitaas ang gusto ko lang makita lang. Gusto ko lang makita. Di ba nagiging matyaga kayo? Sa asawa nyo, sa anak nyo. Kasi hindi na yung pag-ibig nyo, ginagamit nyo pag-ibig na ng Diyos. Gusto mo ng kutusan. Naku po, di ba? Gusto mo ng bigyan ng kamaoy. Pag-ibig ng Diyos eh. Ganon ang pag-ibig ng Diyos, hindi maarok, hindi kaya sukatin na ikaw ay ginagawa na ng hindi maganda, pero ano yung pinapalit? Pag-ibig pa rin. Para sa ating lahat. Upang sa ganon, makita natin yung pag-ibig ng Diyos Ama at Jesus, hindi nagbabago. Hindi natin kayang sukatin o maarok. Yun ang gusto ng Panginoon. At gusto ng Panginoon na punuin natin ang puso ng pag-ibig ng Diyos upang hindi tayo makagawa ng mga bagay na ayaw niya. Kasi nga pag-ibig eh. Yung natatalo sa lahat eh, di ba? Sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos, kumakansa sa anumang multitude of sin.
Tinatanggal yan. Dati yung pag-ibig na yan, pag galing sa iyo, ang hirap ibigay, may limit, di ba? Sino po dito yung naaalala mo yung ikaw yung asawa mo nung na-in-love ka? Di ba pag kayo magkasama, lahat magandang tignan? Di ba? Sino dito may mga girlfriend, boyfriend? Ganon, di ba? Pag kayo in love, kauwi na ng bahay, tatawag pa. Nakauwi ka na, kakikita lang. Hindi pa matutulog yun. Sabi na magulang, matulog ka na. Opo, tatalo ka, pero may ilaw. Kasi may cellphone. Ganon in love. Ganon ang nais ng Diyos sa atin. Yung ma-in love tayo. Upang sa ganon, makita natin na ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na wagas at hindi kayang sukatin. At ang maganda rito, yung pag-ibig na yan, ang naging dahilan kung bakit tayo pinili ng Diyos. Ano po sabi sa Efeso 1:4-5? Bago pa man yan likhain ang mundo, pinili na niya tayo maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya na noong pa ay inilalagan niya tayo na maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon nito sa kanyang layunin at kalooban. Hindi pa tayo pinapanganak, pinili ka na ng Diyos. Imagine niyo yun. Kahit sinong kasinsamaan ng tao, pinili siya ng Diyos, kaso nga lang hindi natin siya kumbaga, tinitik for granted natin yung pagkapili. Kaya may nagsabi nga, Pastor, bakit gano'n? Kung talagang pinili tayo, bakit nangyayari pa sa ibang na? Kasi nga, hindi tayo tumutugon sa pagkapili sa atin ng Diyos. Hindi naman tayo ginawang robot ni Lord para, ikaw, sumunod ka, tatayo ka, sige po. Hindi gano'n eh. May free will tayo eh. Kaya nga, pag tayo po ay pinili ng Diyos, kasama doon yung pag-ibig. Kaya kapag pinili mo si Lord, kasama din yung pag-ibig mo para sa Kanya. Di po ba? Kaya hindi ka sunod-sunuran. Dahil sa pag-ibig na yan, kaya natuto tayong magmahal ng iba. Lalo na yung mga bagay na hindi ka ibig-ibig. At maganda rito, pinili ka ni Lord kahit sino ka pa. Kahit ano ka pa. Pinili ka na ng Panginoon. Sa Jeremiah 31:3, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahan loob sa iyo. Ganon ang di masukat na pag-ibig. Malayo ka dahil sa kasalanan, pero malayo pa lang pinalapit ka na ni Lord para sa Kanya. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Ang kaaway ganyan eh, huwag ka na magsimba, ang dami mo, di ba ilang beses ka na hindi nagsisimba, mahiya ka naman. Huwag ka nang ang dami mo nagawang kapalpakan eh. Hindi ka natatanggapin ni Lord. Dito, ipinapakita sa atin ng Panginoon kung ang Diyos noon ay mayroong pag-ibig na hindi kayang sukatin, the same God na meron tayo ngayon sa pamamagitan ni Jesus, kaya kanyang patawarin kahit sino ka pa. Ano ka pa? Ano man ang nagawa mo. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Kahit anumang karamdaman ito. Kaya nga po ang ating pag-uusapan ng mensahe ng Panginoon manggagaling kay Hosea sa Lumang Tipan. Si Hosea po, ang pangalan niya po ay, kung ang ibig sabihin po daw ay kaligtasan katulad ni Josue. Pero si Hosea po ay isa pong mini prophets. Hindi sabi mini prophets, hindi siya kilala. Kasi po siya yung propeta na mga propeta na maiksi lang yung naisulat sa Bible. Hindi katulad ni Ezekiel, Jeremiah, Isaiah. Sila po yung marami na isulat sa Bible. Hindi, it doesn't mean na hindi sila kilalang propeta, kundi maiksi lang po yung naisulat. Kaya mini prophets po ang tawag. Pero nung panahon na yon, nung panahon po na namatay si Solomon, nahati po ang Israelita sa northern and southern. At ang nangyari po sa northern, yung pong dalawa na 12 tribes sila, nahati po, yung dalawa napunta sa norte, yung 10 sa south. At ang nangyari po, si Hosea ay napunta sa propeta ng 10 na tribes na matitigas ang ulo. At si Isaiah po napunta sa 2 tribes na si Judah at si Benjamin. Kaya po makita po natin, dahil sa anong ginawang kalokohan nito si Solomon, kasi si Solomon po, may 300 po siyang asawa. Iba pa yung kanilang tunay na asawa. Alipin lang po yun, ha? Doon po nangyari yung sumamba siya sa napakaraming Diyos-Diyosan. Kaya po nahati po ang kaharian ng Israel dahil po sa
pagsamba sa napakaraming Diyos-Diyosan. Diyan lumitaw sa Hosea upang balaan ng mga Israelita na kung di sila titigil sa kanilang ginagawang pangangalunya, sila po'y parurusahan ng Diyos. Sila po'y parurusahan ng Diyos. Kaya dito makikita natin yung hindi maarok o hindi masukat na pag-ibig ng Diyos, makikita natin dito sa mensahe ngayong umagang ito. At yung di maarok o masukat na pag-ibig ng Diyos, bakit hindi po natin nararanasan? Kasi may umahad lang. Hindi ka dapat mula sa hindi maarok na pag-ibig kasi nga merong humahad lang. At ito po yung ating unang points na kung saan, bakit kaya hindi natin maranasan talaga yung walang sukat o hindi masukat na pag-ibig ng Diyos? Basahin po natin sa Hosea 1:2. Nung unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hosea, sinabi ng Panginoon kay Hosea, sumayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon. Sa verse 2 po, sinabi po diyan ng Panginoon ng Diyos Ama, Hosea, mag-asawa ka ng bayarang babae na pangalan Gomer. Alam niyo po ba, sa panahon noon, ay ang pag nag-asawa ka ng bayarang babae, maging ngayon, halimbawa na lang, mag-asawa ka ng magandang babae, di ba? Okay yun. Pero pag nalaman nilang bayarang babae, anong makikita nila? Ay, sayang. Ganda-ganda pa naman, bayarang babae. Hindi pa ako nagkakaroon ng discrimination sa kanila. Pero iba po ang tingin ng Diyos sa mga ganyan. Yung pangangalunya, yung kahalayan. Kaya sa paningin ng Diyos, kasi si Gomer tsaka si Hoseas, ang lumilitaw na ang si Gomer, yan yung mga mamayan ng Israelita, si Hoseas, ito po yung Diyos. Nagbigay siya ng halimbawa upang maipakita, ito yung ginagawa nyo. Kaya sabi ng Panginoon ko sa'yo, mag-asawa ka ng bayarang babae at magkakaanak ka. Ibig sabihin, yung kahalayan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan ang nagiging dahilan kung bakit yung hindi malirip o hindi masukat o hindi maarok na pag-ibig ng Diyos may humahad lang. Hindi tayo karapat-dapat. Yan po ang nangyari. Dahil sa maraming Diyos-Diyosan, nangyari nung panahon na yon, nagalit ang Diyos. Kaya nga naghalimbawa siya, sige, Hoseas, mag-asawa ka ng bayarang babae na pangalang Gomer. Sa atin sa panahon ngayon, 21st century, di ba nabanggit ko to? Hindi man ako sumasamba ng Diyos-Diyosan na, wala naman akong imahe. Madalas sa 21st century, wala kang imahe, pero ang dami mong Diyos-Diyosan. Salapi, trabaho, relasyon, alin pa, yung katanyagan, propesyon, lahat ng bagay na ipinapalit mo sa lugar ng Diyos, Diyos-Diyosan yan. Cellphone. Di ba? Diyos-Diyosan yan. Imbis na tayo nananalangin, imbis tayo ay gumagawa ng paglapit sa Diyos, ay mas mahalaga to. Ilang oras ako nagsa-cellphone, ilang oras ako naglalaro, ilang oras akong may panahon sa cellphone ko, Diyos-Diyosan yan. Yan po ay pagpapakita ng kahalayan. Bakit? Diyos mo na eh. May iba ka nang sinasamba. At yan din po ay karubaldumal sa mata ng Diyos. At tayo rin po, sa panahon natin, ang dami nating Diyos-Diyosan. Ang dami natin, kahit na relasyon. Mga kabataan, di ba? Mamamatay ako kapag nawala si BF at si GF. Hindi kaya nang mabuhay. Di po ba? Yan ang nagiging Pag walang pera, tingnan mo. Ang init ng ulo ng mga kababaihan. Lalo parating na yung Judith tsaka si Brian. Judith ng tubig, Judith ng kuryente. Daming Brian nito. Di ba? Ang init. Kasi bakit? Nakatingin ka na dun sa pera. Nagiging mo na yan. Nagiging Diyos-Diyosan mo na yan. At marami pa sa atin dito na ipinapalit ang mga Diyos-Diyosan na yan. Ngunit ang pag-ibig sa anumang bagay kapag ito ay higit pa sa pag-ibig ng Diyos, umahantong tungkol sa espiritual na pangangalunya. Kaya tayo hindi karapat-dapat saan? Sa pag-ibig na hindi maarok ng Diyos at hindi masukat dahil meron tayong spirituality na pangangalunya. Ano sabi sa pangalawang Korinto 11:2-3? Nakadarama ako na maka-Diyos na pagsiselos sa inyo, sapagkat tulad kayo ng isang dalagang birhen na ipinangako kong ipapakasal sa isang lalaki, si Kristo. Ngunit nag-alala kung baka malinlang kayo tulad ni Eva na nilinlang ng ahas at mawala ang inyong tapat at pusong hangaring sumunod kay Kristo. Yun napapansin, ginagamit ng Diyos ang kasal
Sa Hosea, ginamit, makipagkasal ka dyan sa bayarang babae. Bakit? Piniliwanag sa bagong tipan, ang sinasabi ng Panginoon, kay nino ba kayo ikakasal? Sa ating Panginoon Kristo. Kaya siya lang dapat ang iyong Diyos. Siya lang ang iyong iniibig, minamahal. Pero kahit sa panahon natin ngayon, ang dami nating minamahal. Na dapat tayo kay Kristo lamang ikakasal. Kaya pag binasa mo ang Bible, tayo ang groom siya, tayo ang bride siya ang groom. Hindi nyo napapansin yan? May mga parables na hinihintay na sa kasalan. Ang mga mananampalataya ang kanyang groom, ang ating Panginoon. Kasi po tayo ay sineperate o tinalaga ng Diyos para sa Kanya. Kaya sino mang may pangangalun niya, physically, spiritually, ang dami mong Diyos-Diyosan, pangangalun niya, spiritual yun. Kahit hindi kayo kinasal, pero ikinakasal ka, bakit? Mas nais mo o ibig mo o mahal mo yung isang bagay kaysa sa Diyos. Kaya minsan, bakit kaya ganun ang pag-ibig ng Diyos sa akin? Kasi nga, meron ka ng ibang pag-ibig, meron ka ng minamahal na higit pa sa Diyos. At yan po ang nangyari kay Hosea. Kaya nagagalit ang Diyos sa mga Israelita, ang dami mong Diyos-Diyosan. Kaya ako inilabas sa Ehipto upang makita nyo yung iisang Diyos na kaya magpalaya sa inyo. Pero dahil nga kay Solomon, na nangyaring yun, maraming mga Diyos-Diyosan na nangyari sa kanilang buhay. Okay? Kaya pinili natin ang mundo kaysa sa Diyos, tayo ay gumagawa ng spiritual na pangangalun niya. Once na minahal mo ang mundo, may spiritual na pangangalun niya ka na. Bakit po? Hindi ka dapat dahil nagiging kaaway tayo ng Diyos. Once na minahal mo ang mundong ito, kaaway ka na ng Diyos. Ano sabi sa Santiago 4:4? Mga mangangalun niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan, ito, pakikipagkaibigan pa lang, lalo na kung minahal mo na, ay pakikipag-away sa Diyos. Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Alam bakit? Ang kasalanan ay hindi lamang sa pagsuway ng Diyos, sa Diyos, kundi nakasasakit ito sa puso ng Diyos. Alimbawa na sa mag-asawa nga, sino dito ang babae o lalaki ng asawa mo maraming asawa? Hindi pagiging tapat yun, di po ba? Hindi tapat, hindi loyal sa iyo yun. Ganon din ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon mga nangangalun niya kayo, bakit? Iniibig niyo yung mundo, kaaway ko yan. Ganun din kay Hosea, kung mababasa po natin, kaya sinunod ni Hosea sa verse 3, hindi ko na lang po nilagay dyan, sinunod niya, nag-asawa siya ng bayarang babae upang maipakita sa Israelita yung ginagawa lang kahalayan o maraming Diyos-Diyosan sa kanilang mga buhay. At lahat ng po yan ay prophetic po yan. Lahat po ay sinabi na tunay na nangyari po at maging sa atin po ngayon. Upang maging babala po sa ating lahat. Na hindi porkit may kalayaan ka, sabi sa Bible, hindi lahat ng pwede mong gawin makakabuti sa iyo. Yung kalayaan na yan ay nagiging sentro upang tayo ay gumawa ng masama. Pero tignan natin, kung mahal mo ang Diyos, dapat susunod ka. At ito pong kasalanan ng kahalayan, meron po yang anak. Nagkaanak po si Hosea sa isang bayarang babae. Ito po yon, na ang pangalan po ay si Lo-ruhama, na ibig sabihin hindi na sila kahabagan ng Diyos. At ang pangalawang anak ay si Lo-ami, na ibig sabihin hindi ko na kayo bayan. Alam niyo po sa panahon din natin ngayon, ano mang spiritual na pangangalun niya, meron po yang anak. Akala niyo lang yan? May anak po yan. Kaya ba't kaya nangyayari sa buhay ko to? May nanganganak, spiritual. Kaya po sa atin, sa panahon nga po, bakit hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos? Kasi nga, pinag-anak mo na yung espiritu nito yan sa buhay mo. Ipinapakita ng Diyos sa lumang tipan, manganganak yan. Nanganak yan sa bayarang babae, sa pangangalun niya. Anong nangyari? Hindi ko na kayo kahabagan. Isang anak, hindi ko na kayo bayan. Kasi, alam niyo po, yung biyaya ng Panginoon, biyaya yan. Pero dapat, yung biyaya na yan, namumunga o nagpupush sa'yo upang sundin natin ang Diyos. At ipinapakita sa lumang tipan, yan ang umahadlang sa atin lahat. Maging sa bagong tipan, yan ang umahadlang. Yung kasalanan na itinatabi mo, yung kasalanan na ayaw mong ibigay sa Panginoon at hingi ng pagsisisi, namumunga yan, nagkakaanak yan. At ganun din po sa atin.
Hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit, minahal tayo ng Diyos kahit nung tayo makasalanan pa. Sa Roma 5:8, di ba? Sabi dito, subalit pinatutunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Ano yung po nangyari kung babasahin niyo po yung Book of Isaiah? Inutusan naman ng Diyos si Hosea na tumakbo ka, habulin mo ang asawa mo. Balikan mo siya, sabi dito. At alalayan mo siya. Ito po ay isang larawan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi maarok o hindi kayang sukatin. Sa kabila ng lahat ng mga kasalanan ng Israel, sa kabila ng lahat ng pangangalo niya na ito, sabi ni Lord, halika, lumapit kayo sa akin, habulin mo siya, ipakita mo yung pagmamahal mo at pag-alalay mo sa mga kay Gorem. Ano sinasabi sa atin? Mahal tayo ng Diyos kahit ano pa ang nagawa nating kasalanan. Ano man ang karumaldumal na nagawa mo, sasabihin sa'yo ni Lord, balik ka sa akin. Ganyan ang ating Panginoon, ganyan ang pag-ibig niya sa atin. Hindi kayang sukatin. Dito sa atin, di ba? Pag nakagawa ka ng 3, bingo ka na. Pero si Lord, hindi. Karumal-dumal na yan, iba't ibang lalaki. Ang magiging asawa mo, iba't ibang kasalanan na meron ka nagagawa mo. Pero, sabi ng Panginoon, lumapit ka, sabi ngayon, kay Hosea. Lumapit ka. At ang sabi nga po dito ng Panginoon, ang katapatan at isang magandang pangako. Ano sabi sa Hosea 2:19-20? Ituturing ko kayong asawa magpakailanman. Gagawin ko sa inyo ang matuwid at tama. Mamahalin ko kayo at kaawaan. Itatalaga ko sa inyo ang aking sarili ng buong katapatan at kikilalanin ninyo ako bilang Panginoon. Even hindi tayo tapat, even hindi tayo nakikipagkasundo sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, magiging tapat pa rin ako sa inyo at gagawin ko pa rin kayong magiging asawa at pagpapalain ko pa rin kayo, aalagaan pa rin kayo. Yun ang pag-ibig ng Diyos na hindi kayang sukatin. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng ating pagtalikod, sabi ni Lord, balik kayo sa akin upang maranasan nyo yung pag-ibig na di kayang sukatin. At tinubos tayo sa hindi maarok na pag-ibig. Yan ang sinasabi sa ating ngayong umaga. Ano man ang nangyari sa buhay mo, ano man pagtalikod mo at pangangalun niya, katulad ng lumang tipan at maging sa bagong tipan, tinubos ka ng walang hanggang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Ano sabi po sa Hosea 3:1-3? Sinabi ng Panginoon sa akin, umalis ka at pakita mong muli sa iyong pagmamahal sa iyong asawa na kahit na nangangalun niya siya, mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko sa mga mamamayan ng Israel. Kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos, gusto magandog sa kanilang mga tinapay na may mga pasas, kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 4 na sakong sibada. At sinabi ko sa kanya, makisama ka sa akin ng mahabang panahon at huwag ka nang sumiping sa ibang lalaki kahit ako ay hindi muna sisiping sa iyo. Inutusan ng Diyos Ama sa Hosea, balikan mo yung asawa mo, pakipagkasundo ka, mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko. At binili kita ng ilang pilak. Hindi basta-basta lang. Sa atin po, ganun din po, di ba? Kahit sa pinakamababang punto ng buhay natin, ay ang Diyos ang umaabot at nagbibigay ng kanyang kamay. Halika anak, balik ka. Di po ba? Si Jesus, hindi pilak ang ibinayad. Ano po binayad ni Jesus? Kanyang buhay. Makikita natin doon sa cross. Para saan? Para sa mga rebelde? Sa mga nangangalun niya? Sa maraming Diyos-Diyosan? Bakit niya ginawa yon? Dahil ang pag-ibig niya ay hindi kayang arukin. Tayo kaya gumawa ng hindi maganda kapwa mo, mamahalin mo, susumpain mo eh. Kung ilalo na kung ilang beses, nananadya na to. Di ba ganon? Nakakailang ka na. Pero si Lord hindi. Kasi nga yung pag-ibig na yan, hindi mo kayang arukin, hindi mo kayang sukatin. Yung God noon na nagbigay ng pag-ibig na yan, the same God na meron tayo ngayon, na kaya kang bumalik anuman ang nangyayari sa buhay mo. Amen? Kaya hindi dapat tayo tumatalikod kung alam mo na ang pag-ibig na yan, meron ng Diyos. Kaso bakit nagiging madalas napapahamak tayo? Kasi nga hindi natin alam. Wala tayong pagkaalam sa Diyos. Ano sabi po din sa Hosea 4:6? Napapahamak ang aking mamamayan
Dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Nung namatay kasi si Solomon, ang Israelita, saan sumasamba? Sa mga Diyos-Diyosan, sa naming Diyos-Diyosan. Nakalimutan na nila yung kaalaman tungkol kay Moses, yung kautusan mula sa 10 Commandments, na wala na yon dahil sa mga Diyos-Diyosan. Yung napansin, bakit sa Ehipto may 10 plagues din na sumpa? Kasi may 10 pagsunod sa Panginoon. Kaya ang nangyari noon, ikaw ba naman kung maraming kang Diyos-Diyosan sa buhay mo? Hindi mo na makikilala yung tunay na Diyos. Di po ba? Hindi mo nakilala siya. Kaya yung kaalaman mo sa Diyos, yan na nagdadala sa iyo upang mapahamak ka. Kaya sabi ng Diyos, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon na ito. Sabi sa Josue, huwag niyong kaligtaan din ang pagbabasa ng salita ng Diyos, magbibigay sa iyo ng tagumpay, haba ng buhay. Kasi nga, pag nakalimutan mo na si Lord, talagang mapapahamak ka. At yan ang nagiging madalas din sa atin. Tatang ko sa inyo, sino dito hindi madalas magsimba, tingnan mo yung buhay nila. Hindi ako nag-judge ha. Hinahalimbawa lang natin. Kung alam mo, tinanong ko nga kayo kanina, di ba? Sino po nagbabasa ng Bible? Sino po naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos? Taasan tayo, ba't di natin binabasa? Kasi nga, wala tayong talagang nais sa puso na katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya yung umaabot sa atin. Di ba sa awit, sabi nga doon, kahit ikaw ay bumibitaw sa Diyos, bakit hindi malapit pa rin sa iyo ang Diyos? Sabi doon, kasi nakahawak ang Diyos sa iyo. Kaya kahit anong bitaw mo, hindi bibitaw ka sa Panginoon dahil ang Diyos ay nakahawak sa iyo dahil sa pag-ibig niya hindi masukat. Amen? Hindi napapansin yun? Bakit kaya kahit anong gawa ng kasamaan ko? Kasi nga, kahit anong bitiw mo, ang Diyos ay nakakapit sa iyo dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Kahit anuman ang ginagawa mo, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magbabago. Siya ang Alpha and Omega. Amen? Hindi magbabago yun. Kahit tayo magbago, ang Diyos hindi magbabago. Kaya laging tandaan po natin yun, ang kaaway. Huwag ka nang bumalik, bakit dahil kasalanan? Kung iisipin mo yun, kaya sabi ko, huwag niyong tignan yung pagmamahal mo na mangyayari, magagawa mo sa Diyos. Tignan mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo upang huwag kang lumayo. Kasi kung titignan mo, ang layo ko kasi ang dami kong nagawang kasalanan, hindi ko mahal si Lord. Tignan mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo upang hindi ka lumayo sa Panginoon. Naintindihan po natin? Kasi lagi tayong nakatuon sa sarili natin, yung kaya natin gawin sa Diyos. Tignan mo yung kayang gawin ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Kasi ganun tayo. Hindi ko na kaya kasi. Yun nga kasi nakatingin ka sa sarili mo. Tignan mo ang Diyos. Bakit? Tinubos ka niya mula sa awa niya. Kinawaan tayo ng Diyos. Ano sabi dito sa Hosea 11:8? Mga taga-Israel, hindi ko magagawa na itakwil ko kayo o pabayaan na lang. Hindi ko magagawang lipulin kayo ng lubusan gaya ng ginawa ko sa mga lungsod ng Adma at Sebuyom. Hindi matatanggap na aking kalooban na gawin ko ito sa inyo, awang-awa ako sa inyo. Diba, balikan natin. Sino pinili ng Diyos dito? Pakitaas ang kamay. Gusto ko lang, kasi tayo parang hirap na tumaas. Pinili ba ako ng Diyos? Kasi gusto mo, ikaw hindi mo alam eh. Si Lord na nga nagsasabi, pinili kita eh. Hindi dahil magaling ka, hindi gwapo ka, hindi maganda ka, dahil ikaw ay para kang dami mong mga gifts dahil marunong no. Pinili ka ng Diyos dahil sa pag-ibig ko at awa ko sa iyo. Kasi bakit? Lahat tayo mapapahamak. Ang Israel mapapahamak nung kung magpapatuloy sila. Kasi Hosea nga pinadala ng Diyos upang makita ng mga Israelita, mahal na mahal ko kayo at awang-awa ko sa inyo. Sabi nga dito, hindi ko magagawa, itakwil ko kayo. Sabi nga sa awi, itakwil man ako ng aking mga magulang, pero kayo, Panginoon, ay mananatiling kasama ko. Ganon ng Diyos. Yung pag-ibig niya sa atin. At tinubos tayo ng Diyos sa ating kapanahunan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. At minsan, nangyayari yung bagay na hindi maganda upang gisingin tayo ni Lord. Yan yung katabi mo. Hindi tulog yan, gising yan. Ano hindi, ginigising tayo ni Lord. Minsan ayaw natin ng problema. Minsan ginigising ka ni Lord kasi may sinasabi siya. Kaya mga Israelita nun ginigising ni Lord sa pamamagitan ni Hosea. Gisingin mo, bakit? Nagtutulog-tulugan sila spiritually. Gising sila pero ang kanilang spiritual patay. Ganun din sa atin. Madalas tayo gising pero ang espiritu natin patay. At ayaw ng Panginoon. Kaya minsan gumagamit ng sitwasyon. Ano yung sitwasyon natin ngayon? Sino naniniwalang pagpapala ito? Wala magtataas sa inyo.
Di ba? Pastor naman. Dami nga naghihirap ngayon eh. Ang pamasahe mataas. Ang LPG mataas. Yung maliliit lang hindi tumataas. O sasabihin mo ngayon, blessing? Sino naniniwala ang blessing na nangyayari ngayon? Bakit? Mahal ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Dahil ang pag-ibig ng Diyos hindi masukat, tumaas man ang kuryente, tumaas man ang langis, tumaas man lahat ng bagay dito, ang pag-ibig ng Diyos hindi magbabago. Amen? Hindi kanya pa itatakwil kasi ang awa ng Diyos nandun. Ang sabi nga ng Panginoon sa Hosea 13:6, ngunit pagkatapos ko kayong pagpalain at paunlarin, naging mapagmataas sa iyo at kinakalimutan ninyo. Yan ang problema din sa atin. Pag naranasan na natin yung isang bagay na ibigay na sa atin ng Diyos, hindi na natin kilala si Lord. Ganyan na nangyari sa mga Israelita. Kaya na sila, ayaw na namin kay Lord. Bakit? Ano na kami? Nangyayari sa buhay namin. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga nangyayari sa ating buhay ngayon na hindi maganda, blessing yan. Bakit? Nakikita natin ang Diyos dito sa sitwasyon natin. Kaya binalaan ang si Hosea, ang mga Israelita, nung panahon si masagana, wala na silang kilalang Diyos, kundi mga Diyos-Diyosan, pera, kahalayan, relasyon, o sino ngayon dito ngayon? Sino ngayon ang madalas mag-pray dahil sa nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon? Di ba? Blessing! Kasi gusto ng Diyos, mapalapit tayo sa Kanya, hindi mapalayo. Kaya yung sitwasyon na meron tayo ngayon, para makita natin may Diyos na may kontrol ng lahat, may Diyos na sovereignty, at huwag kang magtitiwala sa sarili mo, sabi sa Jeremiah. Kundi saan? Ang makilala mo ang Panginoon, yun dapat ang iyong pinagyayabang. Sa panahon natin ngayon bakit? Maraming mayaman ngayon, o bakit ano nangyayari? Hindi mo pwede ipagyabang yan. Kasi madali lang isang mawawala yan. Ang sabi ng Panginoon, ito uling-uli, pinakamaganda, tinubos tayo mula sa mapagpatawad na Diyos. Kaya sabi ko po sa inyo, kung alam mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo masukat, hindi pwede hindi kanya patawarin. Ano sabi dito sa Hosea 14:1-2? Sinabi ni Hosea, mga taga-Israel, magbalik loob na kayo sa Panginoon na inyong Diyos, na napahamak kayo dahil sa inyong kasalanan. Magbalik loob na kayo sa Panginoon at sabihin niyo sa Kanyang, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, tanggapin niyo po kami ayon sa inyong kabutihan upang makapaghandog kami sa inyo ng pagpupuri. Sa bagong tipanan po nangyari yan. 1 John 1:9. If we are confess our sin, He is faithfully to forgive us and clean us in our iniquities. Ibig sabihin, kung tayo'y lalapit sa Panginoon na magpapakumbaba, tayo'y patatawarin. The same God din sa ating panahon. Hanggang sa habang panahon, mananati silang mapagpatawad. Kaya hindi mo pwede sabihin, bakit may nabasa ako sa lumang tipan? Pinarusahan agad ni Lord. 20,000 pinatay niya. Nabasa ko po minsan yun. Parang iba si Lord dito. Parang magagalitin. Di mo ba napansin nyo? Nabasa nyo sa wilderness? Ang mga Israelita, dapat 40 days, naging 40 years sila na umikot-ikot, katigasan. Imagine mo yon. Tayo nga, isang araw mo lang nakagalit . Ang hirap natin patawarin, no? Si Lord, minsan 100 years, minsan 40 years, minsan 60 years. Sa buhay na lang natin, i-reflect natin, ilang taong ka na lumapit sa Panginoon? Natatandaan niya? 40 years? 40 years ka inintay ni Lord? 60 years inintay ka ni Lord? Bakit? Kasi mapagpatawad ang Diyos dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Amen? Hindi kayang sukatin ang haba ng panahon na meron ka. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, hindi kaya mong sukatin. Yung lalim, yung haba, sabi ng Panginoon, bakit? Iniintay kita . Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya nga hindi pa nga ako bumabalik kasi marami pa rin hindi lumalapit sa akin. Marami pa rin na mapapahamak. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi kung ang pag-ibig ng Diyos kayang sukatin, lahat ng kumakalaban sa Kanya, pinatamaan niya ng kidlat, pinalamon niya na sa lupa. Di ba kay Moses, pinalamon na niya. Hindi, bakit? Iba kasi pag-ibig ko. Tayo madalas, di ba? Yung mga toxic people, ayaw na ayaw natin. Hindi kayang mahalin. Bakit? Kasi Lord, sino ba magugustuhin yan? Tingnan mo yung sarili mo. Ginusto ka ba ni Lord? Oo, pinili ka pa nga niya . Hindi natin nakikita.
Alam niyo po, sa panahon po natin, yung sasabing ulitin ko ulit sa inyo to, ang panahon po natin hindi pabuti. Yung napapansin yun? Pasama po ng pasama. Pero pag isang tao may Diyos sa buhay niya, minamahal niya, at nararanasan niya yung walang hanggan o hindi masukat na pag-ibig ng Diyos, ibang-iba ka. Sabi nga ng Panginoon, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kakampi mo, sino makakalaban mo? Amen? We are more than conqueror. Amen? Tayo ay victorious, tayo ay tagumpay sa pamamagitan ng pag-ibig niya sa atin. Amen? Hindi yung kasalukuyan na naranasan mo. Hindi yung paghihirap, hindi sa init ng panahon ang makapaghihiwalay sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Maging ang kamatayan, sabi nga po sa Hebreo, maging ang mga anghel, hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ngayon, mula noon, ngayon, at magpakailanman. The Alpha and Omega. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mararanasan natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. I-claim po natin yan. Tanggapin po natin yan. Kasi pag naranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Tayo po lahat ay manalangin. Everybody close your eyes. Sa pagkakataong ito, nais ko nang kausapin niyo po ang Panginoon. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Lahat po tayo may kinaharap. Lahat po tayo may kanya-kanya tayong Diyos-Diyosan. Marami po tayong bagay na higit pa kaysa sa Diyos. Lahat po tayo prone po dyan. Maging po ang inyong lingkod. Hindi ko po sinasabing perfecto po ako. Minsan dumarating sa point na meron na akong parang mas pinahalagang kaysa sa Diyos. Sarili mo, relasyon, ang iyong mga ari-arian na meron ka. Lahat ng bagay na ito, yung security mo, pag nawala, parang wala na ang buhay mo, nagkakamali ka. Kapag ang isang tao, wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo kaawa-awan tao. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo nananampalataya sa Kanya. Kaya sa oras na ito, I want you to, na maging tapat ka sa harapan ng Diyos. Kausapin mo siya sa oras na ito. Kausapin mo siya. Sabi ng Panginoon, kinaawaan ko kung lahat ng mga lumalapit sa akin ay nagpapakumbaba. Magpakumbaba ka, sabi ng Panginoon, walang lihim sa inyo. Lahat nakikita niyo, Panginoon, maging sa isip ko, maging sa puso ko, Panginoon, alam niyo po yan. At lahat ng bagay na nangyayari dito, Lord, alam mo. Pinahintulutan mo, sinabi niyo nga po, lahat ng mga mayang namamatay, alam niyo po yan. Ako pa kaya, Panginoon, na pinili mo bilang mga anak mo, Panginoon. E sa oras to pa, Lord, kung dinadaya kami ng kaaway, at nararanasan pag kami nasa pagsubok, sa paghihirap, nagsasalita, may Diyos pa ba? Mahal kaya ako ng Diyos? Lord, hindi kami titingin sa pag-ibig na ibibigay namin sa iyo, kundi Lord, mas iisipin namin at seryoso kami kung gaano kami kamahal, nyo kami kamahal, Panginoon. Kung minahal mo kami nung kami makasalanan at ibinigay mo ang iyong anak na si Jesucristo para sa kabayaran ng aming kasalanan, Lord, pagpapakita po iyon ng hindi maarok na pag-ibig para sa aming lahat. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na mabuhay sa pag-ibig niyo, Panginoon. Upang sa ganun, lahat ng pagsubok, harapin man ito namin, Lord, alam namin na mapagtatagumpayan namin, hindi dahil magaling kami, hindi dahil kaya namin, kundi, Lord, kasama namin kayo. At ang pag-ibig na yan na nagbibigay sa amin na lalong sumunod sa inyo, kahit mahirap ang mangyayari, kahit mahirap ang sumunod, sapagkat alam namin na sasamahan mo kami. Katulad po na nangyari po sa panahon ni Hosea. Kahit sa maraming pagkakataon na tumatalikod sila sa inyo, pero ang habag at awa nyo, yung magiging mapagpatawad na Diyos ay nandun pa rin dahil sa pag-ibig na yan. Lord, turuan mo kami na magkaroon ng pag-ibig na yan. Hindi nakatingin sa aming gagawin, kundi nakatingin kami sa gagawin nyo para sa pag-ibig na yan, Panginoon. Muli po, Panginoon, maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at sa oras ding ito.